to the following. Una, yan, Manila Health Department, MDRRMO, MDSW, DEPS, Department, MTPB, and to the men and women uniformed personnel of Manila Police District headed by General Santiago. Ay palakpakan natin sila ng malakas. Doon man lamang mapawi yung puyat nila sapagkat dakong alas 9 ng gabi ay urgently na tinawagan ko sila lahat, yung mga nabanggit na ahensya at sa po ng kanilang mga kawani na kung ano yung ginagawa natin sa ibang maaayos na rallyista sa Maynila, katulad ng naganap sa Liwasang Bonifacio, ay ibigay din natin sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo dito sa Liwasan. Ito po ay nakaraos ng maayos dala ng pakikipagtulungan ng grupo at ng lokal na pamahalaan. Naitawid natin, walang nabasag na stoplight, walang nababoy na pader, walang kalat ng basura, walang inapakang halaman, walang nangyaring gulo. Mapayapa silang dumating, maayos silang dumating, mapayapa at maayos din silang umalis. Pero sa likod dito ay may mga ahensya ng gobyerno ng lokal na nangapuyat, nag-ayos, at ipinaramdam natin na sa Maynila malaya silang makagagawa or put into practice their freedom of expression as long as that kind of freedom and right may nakaatang ding responsibilidad. Ibig sabihin, dumako kayo dito na maayos din kayong aalis. Sapagkat karapatan din ng bawat Manileño at sino mang dumadako dito para magtrabaho at maghanap buhay o mag-aral na magkaroon ng maaliwalas at panatag na pamayanan. Hindi natutulad yung sa iba na konting kibot, sa 10, lalabing 5, dadalawampu, ang gagawin lang, isprayan yung mga pader natin ng mga o ano-anong mga bagay na wala namang kinalaman yung pader. Kaya siya namang gagastusan ng syudad. Ay ipambibili ko ng pintura, pambras, and so on and so forth. Kung maayos kayo, baka pakainin ko din kayo sa lungsod ng Maynila. Pero may nagrally ka na, kumakain ka pa. Nagrally ka na, may doktor ka pa. Nagrally ka na, may MDRR mo ka pa. Nagrally ka na, may security ka pa. So everybody went well. Things will go north if everybody is being respectful to one another. Habang kinikilala natin bilang pamalang lungsod ang karapatan ng lahat, pero lahat ng karapatan na yan ay lagi kong inuulit na may kaakibat o kabalikat na responsibilidad sa pamayanan at sa kapwa. Kaya po, maraming salamat sa mga nabanggit kong ahensya. Kung hindi ko pa kayo nabanggit, binabanggit ko kayo at binibigyan ko kayo ng papuri ngayong umaga sa inyong lahat. At mukhang nalalapit na rin si Jess. Jess, 7 yung iyong pagpipilian. Mukhang kabatch mo naman to mga to. But for now, kidding aside, it's another week. What happened last week in our lives, personal, sa opisina, those are the things of the past. We move on. Maaaring iba sa inyo nagkaroon ng bagong jowa. Maaari last week nagkahiwalay kayo ng jowa mo. Oh, mukhang may tinamaan. Oh, huwag kang mag-alala pag nawala yung jowa. There's so many fish in the ocean. Maaring tumukod kayo sa gastusin, maaring nakaluwag kayo sa gastusin, maaring
nakaramdam kayo ng pag-angat, kagaangan, hirap. But those are the things of the past. What happened last week is the things of the past. What matters today is that today is a new day. Another Monday, another week to be of service to the people. At paulit-ulit itong maririnig sa akin. Many are called, but few are chosen. We were given a chance by God, by some, to be of service to others. And let's utilize that. Let's excel from our field of undertakings. Every single moment, especially kapag kaharap natin yung ating mga mamamayan o mga taong pinaglilingkuran. Na kaya po, ang hiling ko naman ay sana lagi kayong malusog. At sana, yung natagpuan ninyong partner sa buhay ay matagpuan din ni Jess. Masyado kang mapili. Joke. Sana matagpuan nyo rin ang tagumpay. Sana matagpuan nyo rin ang kagaangan sa buhay. But for now, let's just do and be of service to the people. And I wish this week, and the coming weeks and days, moving forward, lahat kayo'y maging manatiling malusog. At pumanatag kayo, ang pamahalang lungsod ng Maynila ay patuloy na pupuhunanan kayo, ang kaanak nyo, kapitbahay nyo, kakilala ninyo, pagpatungkol sa usaping pangkalusugan sapagkat ito po ay isa sa mga polisiya programa under MBN, Minimum Basic Needs, Housing, Education, Healthcare, and Jobs. That's where whatever money, resources, limited, the big chunk of that limitation or limited resources will be dedicated into this MBN. And that will address the health sector, the health of our citizen. Kaya po, totoo po yung nabanggit ni Director Padilla. A few months ago, nakakita tayo ng pinakamagandang health center sa buong mundo. The only health center na may falls sa loob ng building para pong resort. But we fix that and we continue to fix others. And we continue to rebuild others and to continue to reclaim others. Yung mga sinarang health center, we will reclaim them. We will develop them. So that there will be less foot traffic in our 7th hospital. Mas magaang, mas maliwala sa ating mga hospital. We can attend properly, efficiently sa ating mga tunay na nagkakasakit o mas kailangan ng matinding medical na atensyon. So that our medical healthcare facility frontline, better equipped, better working environment, needed supplies, and I'm happy to share that yesterday, the other day, and last week, the amount that we appropriated in the health board, about 300 million pesos, acquiring machines, equipments, tools for our hospitals and health centers, at unti-unti na pong dumarating. Ang ganda nung nakita ko pag nabuntis mo isa doon, kung pwede pa, hindi ko lang alam, hindi ako sure. Anong tawag doon? Ultrasound, cardio monitor, x-ray, and so even dental chair, makabagong dental chair. These are sets of equipments that we're going to produce or deliver in every health centers and hospitals. We will continue to buy new, replace the old, and destroy. We will continue to equip those facilities so that maginhawa naman sa ating mga medical practitioners ang pag-deliver ng healthcare. Tuloy-tuloy po yun. Pumanatag kayo. Kaya po, stay healthy. Yung Lunes na lang, hindi talaga kita matigilan.
Stay healthy, stay focused, and excel from your field of undertaking. Mag-iingat kayo, sapagkat I cannot do it alone. With all honesty and humility, we need to come together. Because together, we can make Manila great again. Magandang umaga at pagpalain nawa kayo ng buong may kamay. Manila! At first, thank you.